in the Lord. More than conquerors through Christ, our Savior. Amen? Awitin po natin itong masayang awit na ito. 2 Chronicles 20:20. Okay. Thank you, Lord. Hallelujah. The mighty men from the tribe of Judah faced the enemy. They were told by God not to be afraid. He would give the victory. He said, lift up a song and lay down the sword. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. When the evil one comes against you to fill your heart with fear, you can trust in God. He will never leave you. He promised to be near. You can lift up a song and lift up the wall. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever, forever and ever. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. The battle belongs to you, Lord. Yes. The battle belongs to you. Hallelujah. That's why we are more than conquerors. Because you have already won it on Calvary. Hallelujah. This morning, Lord, our hearts are receptive to your presence. Our minds are alert to agree with your word, to believe your promises. Our tongues, our mouths are ready to declare your victory. Hallelujah. To claim the impossible. What seems impossible with men is possible with you, Lord. Thank you, Father God, for bringing us to this place. Thank you for your protection, your grace. Hallelujah upon our brothers and sisters who are on their way to this worship place. Thank you, Lord, that you are seated in the praises of your people this day throughout the world. Hallelujah. Even throughout our nation. And we thank you. We remember your beloved Israel. We declare, Lord, that they are more than conquerors through Christ, and the enemy cannot defeat them. Hallelujah, hallelujah. We speak victory and protection over the soldiers, the president, the prime minister, the wisdom and the guidance of the Holy Spirit.
We bless them in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you. Bless us today as we study your word, and let you, Lord, alone, our Father, get all the glory and honor through Jesus Christ our Lord, and by the power of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Please be seated. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Tayo po ay dinalang muli ni Lord dito. Amen. Sarap magpuri kay Lord. And please do remember our beloved Israel. Kapatid po natin ang Israel. Kapatid, ka-covenant. Of all nations, bukod sa United States, I believe, ay tayo ay pinakamalapit sa Israel. Kaya huwag nating baliwalain yung mga balita. Dapat po ay punong-puno tayo ng compassion. Kasi sa Amerika, sa mga universities doon, sa mga colleges, nung mangyari po yung pag-attack ng Hamas sa kanila noong October 7, lumabas po yung kulay ng maraming mga tao. Galit pala ang maraming mamamayan sa US, sa Israel, na sila na-impluwensyahan po ng mga kaaway ng Israel. Yung mga universities pala doon, mga paaralan ay napasok ng mga napupuot sa bayan ng Diyos at na-indoctrinate through many years. So sino na lang ang magpe-pray para sa Israel? Marami pa rin po, mga born-again children of God. Dapat isa ang Pilipinas sa puno ng awa at panalangin para sa mga kapatid natin. Kasi mahal na mahal sila ni Lord at kung mag-update kayo sa balita, sila talaga ay may karapatang ipagtanggol ang sarili nila sa sobrang kalupitan na ginawa sa kanila na mga kaaway nila. But we are not here to discuss about those things, but I just don't want to ignore that. Kasi bilang mga born again, mga anak ng Diyos, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Ang atin pong Diyos ay kaya tayong palakasin, pagalingin. I rebuked the spirit ng ubo, pangangati ng lalamunan, sinasaway ko sa pangalan ni Jesus. Inaangkin namin ang salita mo, Panginoon. Tumatawag kami sa banal mong pangalan, Jehovah Rapha, aming tagapagpagaling, aming manggagamot. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita na siya naming kagalingan at kalakasan. Thank you, Father. Thank you. You have healed us 2,000 years ago. Tinatayuan namin yung pangako mong yan, Lord, sa pangalan po ni Jesus. So mga kapatid, hawig tayo sa Israel, hawig ang history. Mahigit silang 400 taon na inalipin po ng iba-ibang bansa, mga kaaway nila. Lalo na sa Egypt. Tayo rin po sa history natin, mahigit 400 taon ang mga Pinoy, ang mga Pilipino ay napagharian ng iba-ibang bansa na sumakop sa atin. So, punong-puno tayo ng concern. Hindi tayo mga manhid na walang pakialam. Sabi nga ni Lord, tayo mga hentil, mga hindi Hudyo, para kayong ligaw na olibo na i-graft, o alam niyo yung grafting o marketing, yung sa halaman, iniugpong kayo sa totoong puno ng ubas. Iniugpong kayo sa Israel, bayan na kayo ng Diyos. Tinapya sila sandali ni Lord pansamantala, para yung mga hentil ay maikabit sa puno. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki, sabi ng Bible, kasi ibabalik din nila. Kung tayo ngang ligaw naikabit, lalo na yung talagang sanga. Amen po? So mamahalin natin ang Israel, mag-pray in tongues tayo sa bahay, mag-pray po tayo, Lord, bigyan mo ng wisdom ang mga pinuno, biguin mo ang mga kaaway nila, ipahiya mo ang mga gustong alisin ang Israel sa mapa, gustong patayin lahat ng Hudyo. Malaki pong gawa yan ng Antikristo. Galit sa lahi ni Jesus, ni Lord. So, hindi po tayo walang pakialam, mga kapatid. Hindi tayo kakampi ng kalaban ng Israel. Amen?
tayo ay panig sa bayan ng Diyos. Sabi doon sa kinanta natin, the battle belongs to the Lord. Amen? Kakampi po natin, kakampi ng bayan ng Diyos ang Diyos. Ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Amen? Ipagtatanggol sila ni Lord. Ngayong umaga mga kapatid, we will discuss a topic about leadership. Yun pong itutuloy po natin. That's what I mean. Yung topic about mga taong hindi magandang kandidato na maging leader. So, iiwasan natin ito mga ganitong katangian. Amen po? Amen? Kasi gusto natin maging mabubuting mga leader sa tahanan natin, sa cell group, sa church. Amen? So, nandun po tayo sa yung ikalabing tatlo, iwasan o hindi pwedeng maging leader basta-basta itong taong laging nagbibigay ng dahilan at pinagtatanggol ang sarili niya. That's number 13. A person who gives excuses and continually justifies himself. Hindi makatanggap ng mali, ibig sabihin, hindi makatanggap na siya nagkamali, nakikipagtalo. Siyempre, ang ugat nun ay pride. Mahirap maging leader ang mataas ng mayabang. Kasi ang leadership po ay napakamasakripisyong trabaho. Kung seryoso yung leader. Amen po? So, ang stubborn denial, sabi nga ni Saul, sinunod ko ang tinig ni Lord. Sinunod ko, pero at totoo hindi. The stubborn denial of King Saul made the Lord reject and replace him with King David. Watch out for leaders who constantly deny any wrongdoing. Mag-ingat ka sa mga tao, lalo na yung may pinagkatiwalang responsibility sa kanila, na lagi na lang tinatanggi na siya'y nagkamali. It seems that they are never wrong about anything. They never have anything to apologize about. Maganda pong karakter ng leader, yung marunong mag-apologize. Pasensya na po, nagkamali po ako dito. Maganda pong katangian yun kahit sa loob ng tahanan. Hindi po tinetake for granted ang kabaitan ng asawa, ng magulang, ng mga anak, ng mga kapatid. They rather get angry and irritated when you seem to be unhappy about something they are doing. They turn the tables on you and make you feel that you are a hard taskmaster. The punishment for stubbornness is indeed severe. Rejection. Madi-disqualify pala tayo sa pagka-leader. Sabi kasi ni Propeta Samuel kay Saul, he hath also rejected thee from being king. Sayang po, siya ang unang hari sa Israel. Matapang, physically, napaka-able niya, napakaganda ng kanyang physical na personalidad, pero ni-reject siya ni Lord. Hindi kasi siya naging masunurin sa Diyos. So, nakuha niyo po? Dapat marunong po tayong maghingi ng paumanhin at umamin ng pagkakamali. Hindi tayo nakikipagtalo. Pag alam naman natin, meron tayong nagawang mali. Amen. Number 14, a person who does not keep promises. Ako po guilty dito. I don't know about you if you are perfect. Hallelujah. Lahat tayo, di ba? Kaya yung bibig natin, meron naman din mga taong, ayoko pong mangako. Ayaw mangako kasi ayaw makisama sa trabaho. Ayaw makibalikat sa trabaho na, pawis na. Hindi rin maganda yun. Amen po? Pero pag tayo po'y nangako, sikapin natin. Every morning, we have new blessings from God, new grace, na tayo ay magiging maingat. Amen po? Na ang lumabas sa bibig natin ay sisikapin nating matupad. Kaya pala sabi sa James, be slow to speak. Tama po? Be slow to anger. Oh, mahinahon yan. Taong mahinahon. Amen? Yung hindi lagi nagmamadalit, natataranta, emosyonal, ayun, nakakabitiw lagi ng pangakong di natutupad. Psalm 15:4. He that sweareth to his own hurt and changes not. Yung tao daw pong karapat-dapat maglingkod sa Lord, yung taong pag nangako, hindi nagbabago kahit mukhang ikakasama niya o ikaka-perwisyo niya. Amen?
Yung bandang huli po, he who swears to his own hurt and does not change. Unfaithfulness is a character flaw and it transcends through every sphere of a person's life. So nagbigay po na example si Pastor Doug, yung napangasawa niya, 5 years before, nangako siya, pakakasalan kita. After 5 years, tinutuhanan niya, tinutuon niya, pinakasalan niya. Amen po? Watch people who keep their word on minor issues. They are likely to keep their word on major issues. Amen? So, kung hindi talaga, napaka-imposibleng matupad mo, at least tumawag po tayo, humingi ng dispensa para hindi umasa yung tao sa wala. Magandang paalaala, ano po? Number 15, isang tao na hindi magandang potential na leader. Ay siya nga pala, hindi po ito pang discourage, ha? Hindi ba? Gusto ni Lord tayo po ay ulo, hindi buntot. Amen. Kumbaga, ito, para mag-ingat tayo sa ugali natin, para di tayo ma-disqualify. 15, a leader who is vying for promotion and recognition. So ito pong si Adonijah, position conscious. Kahit prinsipe siya, gusto niya siya ang maging hari. Meron daw po siyang leader na sinabihan na, si Pastor Doug, meron siyang isang kapatiran na sinabi niya na, sa hinaharap, in the near future, i-appoint kitang pastor. Sobrang sumaya yung tao. Bumuo siya ng grupo sa church na tagapalakpak pag siya ay tinatawag. So, sabi ni pastor, to my surprise, I found out that he had asked a little fellowship within the church to point to him and say, Pastor so-and-so, we love you. He could not wait for his public appointment. Watch out for position-conscious people. Many people have the position but do not do the job. Make sure your leaders are doing the job that goes with the position. Amen. Number 16, isang taong di mo pa kilala. A person he has an unknown factor. Sa Acts 1:21-22, di po ba nagtaksil si Judas? So nagmeeting ang mga apostol ni Lord. Sinong ipapalit natin kay Judas? So, ang isa po nilang ginawang criteria, yung kasama natin mula pa noong buhay pa si Lord Jesus, nung nakasama pa natin. Acts 1:21-22, wherefore, of these men which have companied with us all the time, must one be ordained. Pipili tayo sa mga nakasama na natin sa simula pa. Mahirap kasi magtiwala sa baguhan. Baka yumabang, sabi po ng Bible. Dapat pala matesting. Ito pong number 17 ang ating pagtutuunan niya umaga. A leader who has never been criticized. Isang leader na kahit minsan hindi nakaranas mapintasan. A person who has never been criticized is often surprised when his superiors are under attack. Ang isang tao na hindi nakaranas mapintasan, mapulaan, ay baka masurpresa pag yung leader niya pintasan ng mga tao, makaranas na mapintasan. Kasi iniisip niya, baka totoo. Baka totoo yung paratang sa leader ko. Because he usually thinks that if you do everything right, you will never be criticized. This is a great deception. Halimbawa, yung leader mo, kunwari sa leader ka, nakarinig ka ng pintas sa pastor mo, o sa, kunwari cell member ka, masipag ka, potential ka maging leader. Dami mong nadadala kay Lord. Tapos nakarinig ka, may mga kapatiran, pinag-uusapan yung leader mo. Dahil hindi ka pa nakaranas ng pagsubok na ikaw ay pag-usapan, salitaan sa talikuran o pintasan, na ano ka agad, na shock ka agad, ay, ang alam ko, pag tama ang ginagawa mo, hindi ka dapat mapupulaan. Siguro totoo yung kwento. Siguro nga may ginawang mali yung leader ko. Yun po ang tendency. Mali po yun. If you do everything right, you will never be criticized. That's false. Gumawa ka ng tama o mali, ang mga tao naghahanap ng mali. Yun yung nature ng tao. Kaya wag kang bilib na bilib agad sa mga salita laban sa leader mo. Pag naging leader ka malamang, may problema ka.
Younger ones have not been criticized. This is a deception that is common to inexperienced leaders. So, pag tayo ay tinetrain na maging leader, ibig sabihin tayo po ay tinutuwid. Amen po, tinuturuan, tinetrain, naka-open tayo sa puna, pansin, pintas, pagkukorek. Kung matibay ang dibdib mo, matitiis mo lahat without being offended, indifferent, or defensive. Kung kaya mo, dahil ikaw ay matibay ang pagkatao mo, ang karakter mo, kahit ikaw ay ituwid, pintasan, punahin yung gawa mo, hindi ka basta susuko. Hindi ka madaling magalit o magtampo o mag-absent na. O hindi ka rin walang pakialam na parang manhid, walang epekto sa'yo yung comment ng iba, hindi ka tinatablang kasi punong-puno ka ng pride. Mali rin po yun. Proverbs 9:9. Tingnan po natin. I-take note nyo po ito. Proverbs 9:9, Proverbs 10:17, Proverbs 12:1, Proverbs 19:20, and Proverbs 23:12. Sa 9:9 po, bigyan mo ng turo ang isang matalinong tao. Give instruction to a wise man and he will be still wiser. Nakakatuwa, maganda pala pag matalino ang kasama mo. Yung totoong talino, hindi yung pilosopo o mayabang lang. Pag tinuruan mo ang taong matalino, lalo siyang tatalino. Turuan mo ang isang taong matuwid o just po, matuwid, makatarungan. Dadagdag ang kaalaman niya. Wow. Amen? Sabi po sa Proverbs, yun naman pong likod ng hangal, 100 beses mo nang hinagupit, hindi pa rin naaalis ang kahangalan niya. Hindi tayo hangal, di po ba? Proverbs 10:17. He who keeps instruction is in the way of life. Kasi po, pag manggagawa ka, talagang tuturuan ka, bibigyan ka ng mga utos o instruction. Yung nag-iingat sa mga tinuro at pinaalaala yung utos sa kanya, yung instruction, tama ang landas niya. Nasa landas ng buhay. Amen po? Ngunit, but he who refuses correction goes astray. Yung ayaw magpa-correct. He who refuses instruction goes astray, naliligaw. Dapat pala, ina-appreciate yung nagbibigay ng instruction. Ano po? Amen. Pinapasalamatan, pinapag-pray. Kasi ang ganda pala ng papel nila para ilagay tayo sa buhay na papunta sa tagumpay. Proverbs 12:1. Whoever loves instruction loves knowledge. But he who hates correction is stupid. Sakit sa tenga. Stupid. Thank you, Lord. Siya na umiibig sa pagtuturo, umiibig sa kaalaman. Siya na namumuhi sa pagtutuwid, correction, ay hangal. Anong gusto natin? Matalino o hangal? O ayaw nating matawag tayong stupid o walang alam. Tama po? So dapat, hintayin natin. Pakinggan natin. Oh, sister, brother, ganito ha, ganito ang gagawin mo. Ganito dapat. Pagkatapos ganito. Dapat nakikinig na mabuti tayo. Kaya daw po dalawa ang tainga. Isa lang ang bibig. Para makinig na mabuti. Amen? Proverbs 19:20. Makinig ka sa payo. Tumanggap ka ng turo. Listen to. Basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, yung parang sundalo, masigla ang boses, mukhang nag-almusal. Mukhang alerto at sanay, gustong matuto. Amen? 1, 2, 3. Okay, parang pakikinig din sa preaching.
Parang anak na nakikinig sa magulang. Amen? Nakikinig, pinapahalagahan, nagpe-pay attention na mabuti. Amen? Panatang makabayan, sabi nung maliit pa kami, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang bilang ganti. Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Inalis po yun. Hindi ko alam kung alam pa yan ng mga elementary school students. Mahalaga yun. Mahalaga, kahit musmus lang yung kabisado lang, pero tatatak pa rin yun. Dapat marunong tayong sumunod, makinig. Makinig, sumunod. Amen po? Hallelujah. So, Proverbs 23:12. Apply your heart. Wow. Kaya, yan ay isang application dun sa basahin ang Bible palagi. Apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. Pag masyado na tayong walang panahon na makinig, mag-aral ng salita ng Diyos, magbulay-bulay, busy-busy po tayo sa ating buhay, may namimiss tayo. Namimiss natin yung pagiging produktibo at matagumpay sa ating buhay. So, hindi pwede ang isang leader na hindi napipintasan o nakokorek. Amen? Willing po ba kayong makorek? Willing kayong mapintasan. Si Jesus po ang bida sa lahat. Hindi umiikot ang mundo sa atin. Sabi ng 2 Timothy 3, sa huling panahon, ang mga tao magiging maibigin sa sarili. Dapat pala, pag napipintasan o nakokorek tayo, pasalamatan natin yung walang sweldo nating tagapagturo. Amen. Kasi tayo po ay pine-perfect pa. Pag mahina ang iyong backbone, mahina ang sikmura mo, laban ka ng laban, reject ng reject, ang tawag po ni Lord doon ay hangal. Ang hangal ay napupunta sa kaparusahan. Kung sa kaunting puna, correction, ikaw ay nangihina, Jeremiah 12:5, kung nakikipagkarera ka sa mga sundalong naglalakad, footmen, if you have run with footmen and they have wearied you, napagod ka na, paano ka makikipagkarera sa mga kabayo? At sa lupa na may kapayapaan na pinagtitiwalaan mo, napagod ka na, paano ka susugod sa floodplain of the Jordan? Ibig sabihin, siguro pag umapaw yung ilog Jordan, mapanganib, baka mamatay, malunod ang mga tao. So hindi tayo dapat mareklamo, mahinanakitin, pag tayo po ay nakukudlit, nakukorek, napupuna. Sa totoo lang, yung mamili ka sa dalawang kaibigan, yung palapuri sa'yo, at lagi kang pinapataba ang puso, well, encouragement has a place sa Christian life. Lalo na sa mag-asawa, mahalaga encouragement. At ingat na ingat tayo sa puna. Kasi mag-asawa yan, very delicate yung relationship. Pine-preserve yan. Iniingatan, nakasalalay sa tatay at nanay ang tahanan nila, yung future ng mga bata. Amen po. Pero sa isang organisasyon, kung manggagawa ka, worker ka sa church, empleyado ka sa opisina ninyo, teacher ka sa school, we must have an excellent attitude na pag tayo kinorek, tinuruan, napintasan, di tayo natampo agad, nag-quit. Kasi napoprove dyan yung tatagal sa takbuhan at may future na maganda. So, kasi nga po lahat tayo ay may kahinaan. Sabi ni Apostol Pablo, ang turing ng marami pong Kristiyano kay Apostol Pablo, pinakadakilang apostol. Matindi yung dinaanan ni Apostol Pablo. Pero sabi niya sa 2 Corinthians 12:5, 2 Corinthians 12:10, tingnan natin. Of such a one I will boast, yet of myself I will not boast, except in my infirmities. So, wag po tayong mag-project ng impression na tayo perfect. Na parang, ay, yan si sister ko, wala kang masabi dyan sa pamilyang yan. Paano kung may makita kayong kapintasan?
Eh di hindi na ninyo i-respect yung leader nyo. Pag-uusapan nyo na, pag-chichismisan nyo. Sino bang taong walang kahinaan? Well, I'm asking you honestly. Amen? Si Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, yun, pwede ko ipagmalaki yung isang tao nakarating doon sa trono ni Lord sa langit. Pero ako, ang pwede ko lang ikarangal, boss. Amen? Ay yung mga kahinaan ko. Kasi ang gusto ni Apostol Pablo, si Jesus ang mataas. Hindi, ang galing ng church, ang galing ng leader, galing namin. No. Lahat tayo lingkod ni Lord. Lahat tayo kay Lord nakatutok, kay Jesus. Siya ang hari ng mga hari. Amen po. 2 Corinthians 12:10. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Okay lang kay Apostol Pablo kung hindi siya tinitingnan ng mataas, ipinagbubunyi, pinapalakpakan. Ang concern niya si Lord, yung gospel ma-preach niya. Yung mga kahinaan niya, kung meron siya physical na defect o kahinaan, kung ano man, sabi niya, para sa akin yun ay kasiyasiya. Bakit kaya? Kasi mas gusto niya na makatapos siya ng karera ng matagumpay. Hindi siya mabiktima ng kayabangan at ma-disqualify. So dapat ipagpasalamat din pala natin yung hindi tayo masyadong flawless. Yung flawless nasa pedestal, di ba? Lahat na lang, grabe talaga. Yun talagang parang ikaw na yung bida. Teka, nasa na si Lord? Dapat si Lord po ang bida. Tayo ay sabi daw nung kabayo, nung pumasok sa Jerusalem, si Jesus, si Lord, nakasakay siya sa asno. Habang pumapalakpak yung mga tao, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Tapos naglatag ng mga alampay, ng mga sanga ng kahoy, pinagbubunyi ang hari. Si Lord, sabi nung asno, thank you, thank you. Akala niya siya ang pinapalakpakan. Di ba ang mga asno gaganong habang naglalakad? Hindi niya alam yung nakasakay sa kanya. So mga kapatid, tayong lahat po ay alipin. Alipin ni Lord. Si Lord mismo, sabi niya, hindi ako pumarito para paglingkuran o pagsilbihan. Naparito ang anak ng tao para maglingkod. Mark 10:45. Oh Lord, we love you. Ang sarap mo talagang modelo, Lord. Wala kami mahanap na katulad mo. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Perfect si Lord. Ganda. Sarap awitan ni Lord ng Jesus, you are my first love. Grabe si Lord. Ano pang masasabi natin kay Jesus? Siya ang the greatest, pero siya nagpakumbaba. So, karangalan pala ang maglingkod. Kung sa paglilingkod mo, perfectionist yung boss mo, yung pastor, lalo kang magpasalamat. Kasi may nagtuturo sa'yo at pag humusay ka, mapopromote ka, sabi po ng Bible, nakakita na ba kayo ng taong ang husay magtrabaho? Sinasabi ko sa inyo, hindi siya tatayo sa audience o sa harap ng mga taong walang sinabi. Sa harap ng mga taong tatayo siya sa harap ng mga hari. Proverbs 22:29. So pag excellent po tayo, mapopromote tayo. So yung trainer natin, i-appreciate natin, ipapag-pray natin, pakikinggan at susundin natin. Do you see a man who excels in his work? Nakakita ka ng taong magaling magtrabaho? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. So kailangan natin ng trainer, teacher, tutor, amen po, leader. Cell leader. Hindi tayo pwedeng magmalaki at magbaliwala. Tama po? Kasi sila, under authority din sila. Kailangan din nilang sumunod. Ang pinakamatibay at pinakamagandang senyales na ikaw ay may puso ng isang lingkod, servant heart, ay kung masaya ka kapag inuutusan. Wow! Masaya. Para bagang sabi nga ni Lord Jesus, may tinapay ako, hindi niyo alam. Tinapay ko ang gawin ang pinag-uutos ng Ama. Amen?
Amen? Di ba? Yung sa Samaritan woman. So tayo pala pag inutusan, ibig sabihin mahalaga tayo. Sabi po nung tatay ko, Papa Doming, magaling po siyang trainer. Magaling siyang mag-utos, mag-train. Sabi niya, pag hindi na kayo inutusan, malungkot kayo. Ibig sabihin, hindi na kayo importante. Wow! Ang ganda, no? Pag hindi na kayo inuutusan, siyempre tatay siya eh, malungkot kayo. Ibig sabihin, hindi na kayo importante. Siya nga naman. Sabi nga ni Pastor, sa bangko daw po, pag pumalpak ang isang opisyal, nilalagay siya sa isang posisyon na walang ginagawa. Dating, halimbawa, mataas ang posisyon, nagkamali o may anomalyang nagawa, ilalagay siya, anong tawag po doon? ICU, ina-ICU. Walang taong hawak, walang assignment. Hanggang sa tabla ng hiya at magre-resign na siya. So ayaw natin ng ICU, di ba? So, kung tayo po ay napipintasan, a leader that is criticized, we must be thankful because you belong to the human race. Amen. Amen. Legitimate member of the human race. Kasi si Lord lang ang namamukod tanging hindi mo i-correct kasi perfect. Amen po. So maganda ito, yung a leader who has never been criticized ay kaduda-duda. Amen? Amen? Maglingkod tayo. Maglingkod po tayo. Kasi ang lahat ng ginagawa ninyo, sabi po ng Bible, gawin ninyo na parang sa Diyos kayo naglilingkod. Kung maglilinis ng CR, yung pinakamakinang, yung may extra effort, halimbawa maitim na yung boundary ng mga tiles, sisikapin mo yun hanggang sa dumating na burden ka ng maigi, panay ang sumbo mo kay Pastor. Ginawa ko na lahat, Pastor, itim pa rin. Hanggang sa mag-decide si Pastor, wag ka na mag-alala, sister. Nakukulele na ako, magpapabili ako ng bagong tiles. Hindi, dapat talaga linis na linis. Kasi kay Lord mo yung ginagawa. Hindi pwedeng pahapyaw, surface lang. Naglinis nga yung sulok madumi. Sabi po ng Bible, kung magaling kang magtrabaho, mahusay talaga, aasenso ka, mapopromote ka, ang magiging kliyente mo, mga milyonaryo. Sabi po ng Bible, you will not stand before mean men, lowly men, but you will stand before kings. Naalala ko po, yung isang dalagang kapatira natin, purihin ng Lord sa buhay ni Sister Liela Ordonia, kapuri-puri siya lalo na sa area po ng excellence. Sabi niya, Ate Cora, alam mo, bago kami makakuha ng mga 5-star hotel sa Makati na sa amin kukuha ng fish, ng mga isda para isupply sila sa mga hotel, bibisitahin nila yung aming, ano tawag doon, yung supply room nila, yung nandun yung mga isda nila, yung mga produkto nila. Titingnan nila kung malinis. At ang pagtingin nila sa mga mesa, sa mga freezer, sa mga mesa, ang particular na binanggit niya, yung kamay nila, hindi sa ibabaw ng mesa, ipinupuna sa ilalim. Sobrang metikuloso pala ang mayayaman mga tao, no? Yung mga nag-ooperate ng mga 5-star hotel, titingnan nila kung malinis yung ilalim ng mga yung mga mesa. Siguro doon nililinis yung mga isda. Alam niyo, ang isda sa hotel, wala nang tinik, malinis, walang lansa. Ready to eat sa mga kliyenteng mga mayayaman. So no wonder, prinomote ni Lord ang ating kapatid. Excellence. Hindi ka naman mag-excel kung walang nagtiyagang turuan ka. Ituwid, pintasan, ang gawa mo. So dapat pala, the more po na, at saka isa pa mga kapatid, dahil sa huling panahon, ang mga tao magiging mahal na mahal ang sarili. 2 Timothy 3:1. Dapat iwasan natin yon. Mahal na mahal ang sarili. Ay, ako ang paborito niyan. Nila, kami, special kami. Dapat po wala tayong ganong kaisipan. Namumukod tangi kami. No, the more po na hindi tayo napapansin, magpasalamat tayo. Hindi napupuri, magpasalamat tayo. Great is our reward in heaven. Luke 17:9 and 10. Does he thank that servant because he did the things that were commanded him? I think not. Ganyan pala ang mga Hudyo, ano? Kaya sila asensado eh. Kung anong posisyon mo, tayuan mo. Kung boss ka,
mo masyadong suyuin yung iyong katulong. Katulong mo yun eh. I-treat mo siya. Katulong na hindi mo siya inaabuso, minamaltrato, o iniinsulto. Kasi, sabi ni Jesus, si Lord Jesus po ito, pag pinaglingkuran ka ng katulong mo, pasasalamatan mo ba? Dahil sinunod yung mga inutos mo? Palagay ko hindi. Sabi po ni Lord, si Lord po yan. Tingnan niyo po yung 10. Kayo rin naman, pag nagawa ninyo ang mga bagay na iniutos sa inyo, katulad po ng win souls and make disciples, amen? Serve the Lord with gladness. Build up the body of Christ. Work in the church of God so that many souls will be saved and edified. Pag nagawa ninyo yan, sabihin nyo, say, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. Kasi, kumbaga, trabaho ko lang po talaga yon, ginawa ko lang po. Di ba mas maganda yon? Yung kagandahang loob mo ng pagsiserve, hindi ka nag-e-expect ng papuri ng tao, level-headed ka pa rin, trabaho ko lang po. Salamat po. Ano ba man, ang ganda, sister. Salamat po. Trabaho ko po talaga. Praise the Lord. Amen po? Kasi si Jesus po, pinerfect ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagdurusa. Si Lord ha, perfect si Lord. Willing na nga naging tao na nga, pinaranas pa. Hebrews 2:10, pinaranas pa ng Diyos Ama, pinaraan pa sa pagkikinis, sa bugbog. It was fitting for Him, for whom are all things, para kanino lahat ng bagay, pati yung buhay natin, para kay King Jesus. And by whom are all things, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Para makaampon si Lord ng marami pang mga anak mula sa mga tao sa lupa, sa halip na tayo ang pahirapan ni Lord, ang ginawa ni Lord, yung kapitan ng kaligtasan natin, si Jesus, perfect sa pamamagitan ng papuri, hindi po. Ng convenience, pinanganak sa hotel, si Lord hindi po. Sa sabsaba ng hayop. Hanggang sa krus, hubot-hubad si Lord, nagdanas for our salvation. Pinerfect ng Diyos si Jesus through sufferings. Kaya tatagan po natin ang ating dibdib. Handa tayong tumabaho, magsakripisyo, maglingkod. Yung mga batang maliliit, ang isa sa pinakamagandang pamana ng mga magulang, sanayin pong maglingkod, magtrabaho. Hindi sanayin na muling. Walang katapusang mga laruan. Pagkain kahit anong gusto, hindi po. Very negative na training po yun. Simpleng buhay, nasanayin na, amen, magtrabaho. Marami po ang na-deprive niyan, yung past generations. Pero meron mga ilan-ilan, I believe. Kaya sila nakarating po sa level na angat kaysa iba kasi tinuruan sila ng tatay at nanay nilang magtrabaho. Hindi tinularate ng sayaw ng TikTok. Hindi tinuruan na, sige, hayaan mo para hindi ka istorbo, sige, cellphone. No! Dapat po matino isip natin. We look to our Lord. Panginoon, salamat po. We want to be leaders who also experience being criticized, being corrected, being trained. Lord, tulungan mo kami maging matatag, matured, hindi mga balat sibuyas, seryoso sa paglilingkod, Lord. Para lahat sa kapurihan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Ama. Pagpalain mo kami, palusugin mo po kami, Ama, by the promises that you have laid out on your Bible. We claim all the grace and favor that you have provided for us so that we may be mature, strong, sacrificing leaders. Hallelujah! Mahal po namin ang isa't isa at higit sa lahat, minamahal ka namin, aming Panginoon at Hari. Sa iyo po ang kapurihan aming Ama sa tanging pangalan ni Lord Jesus. Lahat po ay magsabi ng mapagpasalamat na Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus.